Si Bitcoin ay patuloy po na gumagawa ng ingay sa crypto market matapos nitong maabot ang presyong $90,000. Ngunit kahit pa mataas ang kumpiyansa ng mga bulls na aakyat ito sa presyong $100,000, may mga indikasyon mula sa mga on-chain metrics at market sentiment na posibleng bumagsak muna ang presyo nito ng 10 to 15% bago po maabot ang milestone nito. Ano ang mga sinyales na nagbabanta sa koreksyon na ito? At ano ang dapat paghandaan na natin bilang mga Pinoy crypto traders or investors? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ang una ay ano nga ba ang ibig sabihin ng correction dito kay Bitcoin? Ayan, Bitcoin price heading for a steep correction. Ang price correction ay tumutukoy po ito sa pansamantalang pagbaba ng presyo ng isang asset matapos po ang mabilis na pag-akyat nito. Sa kaso po ni Bitcoin, maraming analyst ang nagsasabi na ang kasalukuyang estado nito ay nasa overbought territory kung saan nangangahulugan na sobrang taas ng demand kaya't mataas din ang posibilidad ng pagbaba nito. Ang ganitong correction ay normal sa anumang market, ngunit maaring magdala po ito ng volatility at risk o panganib para sa mga investors. Ayan. Pangalawa ay bakit po posibleng bumagsak ang presyo ni Bitcoin. Kaya yan, meron po tayong ilang mga dahilan kung bakit maaari itong bumagsak bago ito tuluyang magtungo or umangat sa presyong $100. Unang-una ay ang tinatawag po na extreme greed sa market. Ayan. Ang Bitcoin Fear and Greed Index ay kasalukuyang nasa extreme greed na level na po kung saan ay may score na 83 out of 100. Kapag mataas po ang greed level, kadalasang sumusunod dito ang pagbaba ng presyo dahil sa profit taking ng mga investors. Sa madaling salita ay maraming nagbebenta upang makuha ang kanilang kita na nagdudulot po ng selling pressure. Ayan. Sunod ay ang malawakang profit booking. Ayan. Sa nakang rally ni Bitcoin ay inuulat na higit sa $5.42 billion ang kinita ng mga investors sa pamamagitan po ng pagbebenta ng kanilang Bitcoin. Ang ganitong profit taking ay nagpapataas ng posibilidad ng biglaang pagbaba sa presyo, lalo na kung maraming investors ang sabay-sabay magbenta. Ayan. Ang sunod ay ang sell signal mula po sa TD Sequential Indicator. Ayan, ayon po sa technical analysis, ang TD Sequential Indicator ay nagbigay po ng sell signal para kay Bitcoin sa daily chart. Maliban na lamang kung ang ayan yung chart na ibinahagi ni Ginoong Ali Martinez. Maliban na lamang kung ang presyo nito ay magsasara sa itaas ng presyong $91,900. Malaki ang posibilidad ng pagtaas po ng selling pressure. Ayan. Sunod po rito ay ang overbought condition naman ng RSI. Ang Relative Strength Index or RSI ni Bitcoin ay nasa mahigit 70 na po. Ayan yung chart po ulit. Kung saan ay nangangahulugan na ito ay nasa overbought territory na. Sa ganitong estado o kalagayan, mas mataas po ang posibilidad ng pagbaba ng presyo dahil maraming investors ang nagiging maingat at nagbebenta. Ayan. At ang panghuli ay ang pagbebenta po ng mga minero or Bitcoin miners. Ang mga Bitcoin miners ay nagbebenta rin
ng kanilang mined BTC or minina na Bitcoin upang makuha ang kanilang kita. Ang ganitong minor sell-off ay nagdudulot po ng karagdagang pressure, ayan, or pwersa sa presyo ni Bitcoin na posibleng makapagpabagal sa rally nito patungo sa presyong $100,000. Ngayon ay ano nga ba ang mga mahalagang support levels na dapat po nating bantayan? Yan, kung babagsak po ang presyo ni Bitcoin, may mga critical support zones na maaari pong magsilbing floor prices bago ito muling mag-rally. Ayon sa mga analyst ay ang first support zone ay nasa presyong $85,800 hanggang $83,250. Ang second support zone naman ay nasa $75,520 hanggang $72,880. Ang mga support levels na ito ay base po sa historical buying patterns kung saan maraming investors ang pumasok sa market. Ngayon ay ano naman ang posibleng maging epekto nito, lalong-lalo na para sa atin na mga Pinoy crypto traders or investors. Ayan, kay Bitcoin. Kaya meron po tayong apat rito na ilan lamang sa mga posibleng maging epekto nito na kailangan po nating paghandaan. Unang-una ay ang pagtaas po ng volatility. Ang inaasahang correction ay maaari pong magdulot ng mabilis na pagbabago sa presyo ni Bitcoin. Para sa mga short-term traders, ito ay parehong oportunidad at panganib o risk. Pangalawa ay mas murang entry point. Ang correction ay maaari pong magbigay ng pagkakataon para sa mga baguhan at long-term investors na bumili ng Bitcoin sa mas mababang presyo. Pangatlo ay kailangan pong mag-ingat. Dahil po sa mataas na volatility, mahalaga ang tamang diskarte. Ang stop loss orders at risk management strategies ay dapat pong gamitin upang maiwasan ang malalaking pagkalugi. Pang-apat o panghuli ay epekto sa altcoins. Karaniwan, kapag bumaba si Bitcoin, sumasabay ang karamihan ng mga altcoins. Ang mga Pinoy na diversified ang kanilang portfolio ay kailangan pong maging mapanuri sa kanilang mga holdings. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang posibleng correction na ito ay hindi dapat ikatakot ng mga crypto investors. Sa halip, dapat itong tignan bilang bahagi ng natural na galaw ng market. Ang mga ganitong correction ay nagbibigay po ng pagkakataon upang makapasok ang mas maraming investors na posibleng magpataas ng presyo sa mga matagalang panahon or long term. Para sa mga Pilipinong crypto traders or Pinoy crypto traders, ang susi ay ang tamang impormasyon at pag-iingat. Huwag magmadali, tiyaking naiintindihan ang mga dynamics ng market bago gumawa ng desisyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.